Dahil sa patuloy na tumataas na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China, pinaiigting ng US Navy ang paghahanda nito para sa isang potensyal na salungatan sa Beijing, partikular na tungkol sa Taiwan. Sa mabilis na paglawak ng mga kakayahan ng militar ng China, ang mga pinuno ng militar ng US ay nagpapatibay ng mga bagong estratehiya at mga plano sa pagpapatakbo upang matiyak ang kahandaan para sa isang posibleng tunggalian ng militar. Ang backdrop ng mga paghahandang ito ay ang pagtaas ng paninindigan ng China sa rehiyon, partikular na sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Xi, kung saan inutusan ni Xi ang kanyang militar na maging handa para sa isang potensyal na pagsalakay sa Taiwan na nagpapataas ng mga alalahanin sa Washington tungkol sa mga implikasyon para sa pambansang seguridad at katatagan ng rehiyon sa Indo-Pacific. Hindi lang hinadlangan ng US ang pagsalakay ng China sa Taiwan, kundi naghanda rin ng Estados Unidos para sa posibilidad ng paghaharap sa North Korea na maaaring magpalubha pa ng husto sa mga operasyong militar. Ang Chief of Naval Operations Admiral na si Lisa Franchetti ay nagbalangkas ng isang serye ng mga magagandang layunin na naglalayong pahusayin ang kahandaan sa labanan ng US Navy at uutakan ng China sa mga plano nito. Kabilang dito ang pagsasama ng mga drone at unmanned vessels sa mga operasyon nito na natutunan mula sa kamakailang mga salungatan tulad ng sa Ukraine at Yemen. Ang ganitong mga plano ay importante sa modernong labanan ngayon at upang mapahusay ang mga kakayahan nito sa pakikipaglaban sa karagatan. Isa rin sa pupuntiryahin ng US kung mag-umpisa ang labanan ay ang base militar ng China na mayroon nitong maraming kagamitang pandigma at ang mga tinatago nitong lakas sa nuklear upang mapilayan ang hukbo nito. Kung sakaling umpisahan ng China ang salungatan na ito, hindi magdadalawang isip ang Estados Unidos na puntiryahin ang bahay ni Xi Jinping upang bigyan ito ng malaking leksyon dahil sa pagsasagawa nito ng malaking gulo sa mundo. Ipinakalat na din ng US ang puwersang militar nito sa malaking bahagi ng Indo-Pacific upang magbantay sa mga ginagawa ng Beijing, lalo na sa umiinit na tensyon ngayon sa West Philippine Sea. Maaaring mamuhunan ng US sa mga kakayahan nito sa militar upang kontrahin ang lakas ng China tulad ng unmanned tiltrotor aircraft na tumatakbo sa labas ng mga kalsada ng Okinawa na hindi nangangailangan ng mga runway at maaaring mag-deploy ng mga sensor at armas sa Taiwan Strait. Ang mga unmanned underwater vessels na nakatalaga sa Western Pacific ay maaaring gumanap ng maayos na tungkulin pagdating sa labanan. Kung sumiklab ang labanan, uunahin ng mga puwersa ng US ang pagprotekta sa kanlurang baybayin ng Estados Unidos, Guam at Hawaii at pagtiyak ng pagkakakonekta sa mga kaalyado sa rehiyon. Ang isang pangunahing layunin ng US kapag inumpisahan ng China ang tunggalian ay ang pagkontrol sa paggalaw ng mga kalakal, serbisyo at impormasyon sa buong mundo upang magbigay sa Beijing ng malaking presyon pagdating sa labanan. Pinalakas na din ng US ang pakikipagtulungan sa mga kaalyado nito upang magpadala ng malakas na mensahe ng pagpayag na labanan ang pagsalakay ng China hindi lamang sa militar kundi sa pamamagitan din ng mga paghahanda sa ekonomiya upang mapaghandaan ang pangmatagalang tunggalian na ito. Ang mga kaalyado ng Estados Unidos, tulad ng Japan, South Korea, Australia, Vietnam, at Pilipinas, ay maaaring gumanap ng mahalagang tungkulin sa panig ng Washington pagdating sa labanan. Ang Quad, na formal na kilala bilang Quadrilateral Security Dialogue, ay isang estratehikong alyansa na binubuo ng Estados Unidos, Australia, India, at Japan. Ang koalisyon na ito ay nakaposisyon bilang isang magandang panimbang sa lumalagong impluensya ng China sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ipinahihiwatig ng mga kamakailang kaganapan na ang mga kaalyado ng Quad ay naghahanda para sa isang mas mapanindigang labanan sa China na sumasalamin sa tumitinding tensyon at estratehikong kompetisyon. Sa isang kamakailang summit na ginanap sa Wilmington, binigyang diin ni Pangulong Joe Biden ang likas na katangian ng Quad Alliance. Ang pagpupulong na ito ay kinasasangkutan ng mga pinuno mula sa lahat ng 4 na bansa na tumalakay sa mga hakbang na naglalayong palakasin ang kanilang partnership sa gitna ng tumitinding hamon na dulot ng China.
Sinabi ni Biden na ang mga bansang ito ay nakatuon sa pagpapahusay ng kooperasyon, lalo na sa pamamagitan ng isang bagong collaborative framework para sa kanilang mga Coast Guard, na binibigyang diin ng isang kolektibong diskarte sa maritime security sa harap ng mga assertive actions ng China sa regional na karagatan. Ang geopolitical landscape sa Indo-Pacific ay lalong nagpapatibay sa mga paghahanda ng US, kung saan ang mga kaalyado nito ay gumaganap ng mahalagang tungkulin sa anumang kolektibong diskarte sa pagtatanggol laban sa pagsalakay ng China. Gayunpaman, may mga alalahanin tungkol sa kung gaano kahusay na makipag-coordinate ang mga bansang ito, lalo na kung ang North Korea ay makipagsabayan sa salungatan. Ang pagpapalakas ng mga alyansa at pagtiyak ng interoperability ng mga kaalyadong puwersa ay magiging magandang bahagi sa diskarte ng US pagdating sa labanan. Sa kabilang anggulo, ang mga estratehikong interes ng Japan ay malapit na nauugnay sa sitwasyon sa Taiwan. Ang kalapitan ng Taiwan sa Japan ay nangangahulugan na ang anumang aksyong militar ng China ay maaaring magkaroon ng agarang implikasyon para sa seguridad ng Hapon. Naghahanda rin ang Japan para sa iba't ibang contingencies, kabilang ang potensyal na pakikipag-ugnayan sa militar kung pumutok ang labanan sa Taiwan. Pinalaki na rin ng mga Hapon ang paggasta nito sa depensa at mga kakayahan sa militar, kung saan inihayag ng gobyerno ang mga planong doblehin ang budget nito sa pagtatanggol, isang hakbang na binibigyang diin ang pangako sa pagpapahusay ng pambansang seguridad. Ang pagtaas na ito sa paggasta para sa kagamitang militar ay sinamahan ng isang matatag na pakikipagsosyo sa Estados Unidos na kinabibilangan ng mga pagbabago sa mga istruktura ng militar ng US sa Japan. Ang US ay nag-upgrade na rin ng mga puwersa at mga kagamitang militar nito sa teritoryo ng mga Hapon, na nagpapakita ng pinahusay na pagtuon sa pag-uugnay ng mga tugon sa pagsalakay ng Beijing. Binigyang diin ni US Secretary of Defense Lloyd Austin na ang muling pagsasaayos na ito ng base militar sa Japan ay hindi lamang epektibo pagdating sa labanan, ngunit bahagi ito ng isang mas malawak na diskarte upang palakasin ang pagpigil sa mga plano ni Pangulong Xi. Ang alyansang US at Japan ay mahalaga para sa pagpapanatili ng katatagan sa Indo-Pacific, at ang parehong mga bansa ay nakatuon sa pagtiyak na maaari silang tumugon ng epektibo sa anumang potensyal na salungatan na kinasasangkutan ng China. Kaya kung sumiklab ang labanan sa pagitan ng Estados Unidos at China, mahirapan ang Beijing na manalo sa tunggalian na ito, dahil na rin sa maraming mga bansa ang papanig sa US, na isa sa malaking dahilan upang matalo si Pangulong Xi pagdating sa labanan. Habang tumataas ang mga tensyon, ang mga talakayan sa mga opisyal ng Hapon ay kasama ang posibilidad ng direktang aksyong militar laban sa China kung kinakailangan. Bagamat tradisyonal na nililimitahan ng konstitusyon ng Japan ang pakikipag-ugnayang militar nito sa ibang mga bansa, subalit pinahihintulutan naman ng mga kamakailang interpretasyon ang mga kolektibong hakbang sa pagtatanggol sa sarili. Kung saan nangangahulugan ito, na kung ang isang kaalyado tulad ng Estados Unidos ay nakipag-away sa China tungkol sa Taiwan, ang Japan ay maaaring legal na magbigay ng suportang militar dito. Kung ang China ay maglulunsad naman ng pagsalakay sa Taiwan, maaaring tingnan ito ng Japan bilang isang direktang aksyon hindi lamang sa soberanya ng Taiwan, kundi pati na rin sa sarili nitong pambansang seguridad. Sa ganitong senaryo, maaaring magtalaga ang Japan ng mga puwersa upang tulungan ang Taiwan o direktang makipaglaban sa mga aset ng militar ng China. Ang pagpayag ng Japan na isaalang-alang ang aksyong militar laban sa China ay umani ng magkakaibang reaksyon. Habang tinatanggap ng ilang mga bansa ang mas malakas na presensyang militar ng Hapon bilang isang panimbang sa pagiging mapanindigan ng China, ang iba ay nagpahayag ng pagkabahala tungkol sa isang karera ng armas o pagtaas ng militarisasyon sa rehiyon ng Indo-Pacific. Matindi ang naging reaksyon ng China sa nakikitang panghihimasok ng mga Hapon sa malaking salungatan na ito, na tinitingnan ng mga aksyon ng Japan bilang nakakapukaw sa tinatagong lakas ni Pangulong Xi. Ang agresibong retorika ng Beijing at ang mga demonstrasyon ng militar ay nagsisilbing mga paalala sa maselang balanse na umiiral sa dinamika ng seguridad sa Pacific region.
Bilang conclusion, habang ang Estados Unidos ay nagpapanatili ng mga makabuluhang lakas sa mga tuntunin ng teknolohiya ng militar, mga estratehikong alyansa, at ang pangkalahatang paghahanda nito para sa isang salungatan sa China, ay nagbigay ng malakas na paninindigan upang hadlangan ang Beijing sa mga plano nito at talunin ito pagdating sa labanan. Habang patuloy na tumataas ang mga tensyon, mahalaga para sa Estados Unidos na kumilos ng masidhi upang mapahusay ang kahandaan nito at mapigilan ang pagsalakay ng Beijing ng epektibo habang pinalalakas ang malakas na pakikipagsosyo sa mga kaalyado na may katulad na mga alalahanin sa seguridad. Ang kahandaan naman ng Japan na makisali sa militar at labanan ang China ay nagpapakita ng makabuluhang pagbabago sa postura ng depensa nito sa gitna ng tumataas na tensyon sa rehiyon. Ang umuusbong na kapaligiran ng seguridad ay nangangailangan ng muling pagsusuri sa mga tradisyonal na pacifist na mga patakaran habang hinahadlangan ang mga masasamang plano ng Beijing. Habang patuloy na pinalalakas ng Japan ang alyansa nito sa Estados Unidos at pinapahusay ang sarili nitong mga kakayahan sa militar, inihahanda rin nito ang sarili para sa mga potensyal na salungatan na maaaring muling hubugin ang Indo-Pacific landscape. Ang pag-asam sa tunggalian sa pagitan ng malalaking makapangyarihang bansa na ito ay laging puno ng kawalan ng katiyakan. Gayunpaman, ang proactive na paninindigan ng Japan ay nagpapahiwatig ng isang pagkilala na dapat itong gumanap ng isang aktibong papel sa pagtiyak ng katatagan ng rehiyon at pagprotekta sa mga pambansang interes nito laban sa isang mapamilit na China. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.